Tribunal lagi, manamit Diyos, kami po ay naririto muli sa iyong harapan, sa aming pananalangin at pag-aaral ng mga salita. Muli kami dumutulog sa iyo, Panginoon. At hinihiling namin ang malayang pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat sa amin, that we may, Lord, understand everything, Lord, na yahayag mo sa amin sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Lead us, Lord, into the truth, and let our faith, Lord, really grow at patuloy na maging kalugod at karapat-dapat ito. Pagkalain mo, Diyos, sa mga kamay na walang sawang nagbibigay na pwede makalo para sa iyong buhayin at ayang mamalik mo ito ng siksik at nabukapaw sa kanila. Salamat po, Ama, binabalik namin sa iyong patuloy pagsamba. Sa pangalan po, aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. This time, my teaching is very difficult. So, kasi po ito, medyo may kahirapan po ang ating pag-aaralan. That's why if you can try hear it again, 20 times, 30 times until you understand, you have to hear these teachings. Kaya kung maaari po na ito ipakinggan natin paulit-ulit, kahit ilang beses po ay mas maganda, hanggat hindi po ito hindi pumapasok sa ating mga pangunawa. Do not simply thinking this kind of teaching because this is life. Kaya po huwag po natin hayaan na ituring natin napakasimple lamang yung ating pinapag-aralan sapagkat ito ay para sa ating buhay. God is life. Ang Diyos po mismo ang ating buhay. This life is little different from God's glory. Yung liwanag na yun ay malaki ang pagkakaiba doon sa tinatawag na kalalagyan ng Diyos. We can see God's glory in heaven, and then we can sit on the throne of God with God's glory. Maaari natin makita yung tinatawag na kalalagyan ng Diyos na yun doon sa kalangitan. At pwede tayong makaranas ng pag-upo doon sa kanyang trono sa pamamagitan ng kanyang katwiran o ng kanyang kalalagyan. When we are still in the world, we need true life. Pero habang tayo po nandito sa kasasabitan, ay nangangailangan po tayo ng tunay na ilaw. Yes, sunlight in the daytime, also evening, yes, that is right. Nararanasan po natin na kapag araw ay naroon yung liwanag na ibinibigay ng araw. Samantalang sa gabi naman ay nakakaras po tayo ng mga ilaw na ating po nakikita. If there's no sunlight, there's no everything in the world. All will die. At naniniwala po tayo na kung hindi po sisikat yung araw na yon ng kanyang liwanag, ay maaaring mamatay ang lahat ng mga nilalang. We need true light for our spirit. Samantalang tayo nangangailangan ng tunay na liwanag o ilaw para sa ating mga spirito. Because if we have no true light from God, there's no eternal life. Sapagkat kung hindi po tayo nakakaranas ng tunay na ilaw na galing sa Diyos, ay hindi po tayo magkakaroon ng tunay na buhay. God is true light. At ang Diyos po ang tunay na ilaw. But it is very hard to accept because all the time we think God has His own form. Siguro nga po ay nahirapan po tayong unawain ang mga bagay o tanggapin ang mga bagay ito sapagkat minsan mas iniisip natin na mayroong tunay na anyo ang Diyos. But God has no form. Also Jesus Christ, He has no form. Pero tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nagtataglay ng anumang anyo, maging ang ating Panginoon Jesus. That's why in the book of Revelation, Apostle John saw the young man in the throne of God in heaven. Kaya naman sa pahayag ay sinabi po ni Apostol Juan na naranasan niyang makita yung kordero ng Diyos na nakaupo doon sa trono ng Diyos. That's why really we have to try to understand why God said, I am light, true light. Pero kailangan natin unawain mabuti, bakit nga ba sinabi ng Diyos na ako ang ilaw, ako ang tunay na ilaw? What is our salvation? We saved from the darkness by the light.
At pag sinabi pong kaligtasan, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng liwanag. Yeah. Later, we'll check, okay. The spiritual meaning of the darkness, that is devil, evil one, devil. At alam natin ang spiritual na ibig sabihin po ng kadiliman ay ang diablo o si Satanas. After Adam commissioned to God, this devil, he became ruler of the darkness of the world. At matapos po magtukso o magkasala si Adam, ay ito pong si Satanas o ang diablo ang naging namumuno sa lahat ng kadiliman. Yeah. All the men, they will belong to darkness. At lahat ng mga tao ay naging kabilang din doon sa kadiliman. Yeah. That's why Jesus Christ came to this earth as a light. Iyan ang dahilan kung bakit dumating si Jesucristo sa sanlibutan bilang ilaw. Also, our old men also belong to darkness. At maging ang ating mga lumang pagkatao ay kabilang sa kadiliman. Yeah. That's why when we saw our sin, we want to hide it from God. Iyan ang dahilan kung bakit kapag napapansin natin yung ating kasalanan sa ating mga buhay, ito'y tinatago natin sa Diyos. Before Adam and Eve commissioned to God, there's no sin, diba? No sin, no old man. Kung paano nga po na bago nagkasala sina Adan at Eva laban sa Diyos, ay wala pa silang tinatawag na kasalanan at wala pa yung lumang pagkatao. But at the commission to God, the darkness, the devil, into them. Pero matapos po sila magkasala, yung diablo o yung kadiliman ay pumasok sa kanila. And then first time, they hide into under the tree because they knew they are naked. At pagkatapos na noon ay pinipilit po nila na sila po'y magtago sa ilalim ng puno sapagkat sila po ay nasumpungan ng hubad. And then first time, they made skirt by the fig leaves. Kaya naman sila po ay gumawa ng pantakip ng kanyang hubaran sa pamamagitan po ng mga dahon ng igos. If you are not understand this teaching, you are also saying now you are only trying to cover your sin by the fig leaves. Kaya naman kung hindi natin naunawaan ang katurang ito, ay maaaring parang katulad din tayo sa kasalukuyan na tayo nagtatakip ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dahon ng igos. That's why there's no freedom, only still in the darkness. Kaya naman wala tayong mararanasan anumang kalayaan at nananatili tayo sa kadiliman. Then God called Adam and Eva, and then God made skin, by the skin of the tupa, God made their skull. Kaya naman pagkatapos noon, itinawag ng Diyos si Adan at Eva at sila'y binigyan ng kasuotan na yari po sa balat ng tupa. Yeah. That is shadow of Jesus Christ. By the blood of Jesus and through His death, we can save from the darkness. Ibig sabihin, yung nangyari yun ay anino ni Jesucristo na sa pamagitan ng kanyang dugo ay maliligtas tayo mula sa kadiliman. Yeah. If we try to come to God, we pick the leaves, we die. Kaya naman kung tayo lalapit sa Diyos sa pamagitan lamang ng takip ng dahon ng igos, tayo mamamatay. That's why we need Jesus Christ. We have to cover, we have to put on Christ, and then we can come to God. Ang kailangan natin ay ang ating Panginoong Kristo na kung saan siya mismo ang ating susuot upang tayo makalapit ng lubusan sa Diyos. That is problem now already. How long? So many time, long time already I'm teaching to you about old men, but you are not understand. At yan ang nagiging problema sapagkat mahabang panahon ay tinuturo ko sa inyong lumang pagkatao, pero maaaring hindi pa natin ito lubos na nauunawaan. Still, you love your old man because you want to hide your old man yourself from the God. Patuloy pa rin natin minamahal ang ating lumang pagkatao at itinatago natin yung lumang pagkatao na yun sa Diyos. Okay, because until now we did not know about the true life. Sapagkat hindi pa rin natin naunawa hanggang ngayon yung tinatawag na tunay na ilaw. But through this teaching, please come to the light. Pero sa pamagitan ng katurong ito ay hayaan natin na makalapit tayo sa tunay na ilaw. Acts chapter 20 verse 18 said, that is says about our salvation, diba? 26:18, to open their eyes in order to turn them from darkness to light, from the power of the Satan to God. Sabi niya doon
sa Gawa, Kabanatang 26-18, upang idilat ang kanilang mga mata, upang sila'y mga balik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. That's why we have to know about the light and the darkness. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin magluwa ng ibig sabihin ng ilaw at kadiliman. James chapter 1, verse 17 said, God is the Father of the light. Father of the light. Ang sinabi mismo doon sa Santiago, Kabanatang 1, talata po ay 17, na ang Ama ay tinuturing, ang Diyos Ama ang tinuturing na Ama ng ilaw. Yeah, even though this time all the Christians we call to God, but there's no more answer from God. Maaari tayo mga Kristyano ay tumatawag po sa Diyos ng Ama, pero hindi tayo nakakaranas ng katugunan sa ating mga dalangin. Only God the Father is Father of the light. Pero tandaan po natin, ang ating Diyos Ama lamang ang pwedeng tawagin Ama ng ilaw. Yeah, that's why this kind of God's children, they can bless, spiritual bless, even though they can bless in the world. Kaya naman itong mga anak ng Diyos na ito ay maaaring makatanggap ng tunay na pagpapala o pagpapalang spiritual ng Diyos habang sila ay nasa sanlibutan. Yeah, we don't need to acknowledge, just we have to believe God is light. Hindi po natin kailangan ang karunungan sa ating isipan. Ang dapat lamang natin na panaligan ay ang Diyos ang ilaw. Yeah, don't think about the home, about God's home. Pero kapag binabanggit po na ang Diyos ang ilaw, huwag po natin isa-isip na mayroong anyo ang Yeah, Diyos. because God is great God, diba? He's omnipresent, He's all the place. Sa pangalan Diyos ay makapangyarihan sa lahat at naroon siya sa lahat ng dapat. Yeah. Do not think God is like a small God. Even though Jesus Christ, He was not a small God. Kaya naman huwag natin isipin na isang maliit lamang na Diyos ang ating Diyos at maging ang ating Panginoon sa Kristo ay huwag natin isiping maliit na Diyos. Even though it's very hard to understand, but we have to believe. God said, I am the light. I am the light of the Father. Mahirap man po itong unawain, pero kailangan natin panaligan na katulad ng sinabi ng Diyos na ako ang Ama ng ilaw o liwanag. Yeah. 1 John chapter 5, 1 John chapter 1, verse 5. 1 John chapter 1, verse 5. Okay, sorry. Unang 1, Kabanatang 1, talatang 5. At ito ang masabing aming narinig sa Kanya, at sa Niya'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Yeah. Now, John said this is a message which you have heard from him. God is light and He has no darkness at all. At ito mismo yung pasabing sinasabi ko ni Apostol Juan, at ito'y kanilang binabalita ng Diyos ay ilaw, at sa Kanya'y walang anumang In kadiliman. the John chapter, many verses, in the book of John, many verses, Jesus, He said, I am the light. At marami po sa mga bersikulo na isinulat ni Apostol Juan na sinasabi po mismo ng ating Panginoon Jesus na ako ang ilaw. Okay, this is that's why let's check John chapter 8, 12, sabay-sabay tayo. 1:8-12. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. You have to believe Jesus said, I am the light, diba? Light of the world. You have to believe Jesus is the light. Ang gawin natin ay kailangan natin panaligan na si Jesus ang tinatawag na ilaw ng sanlibutan, sapagat yan ang kanyang sinasabi. Yeah. That's why when we are with Jesus Christ, that time we are in the light. Kaya naman habang tayo na kay Kristo, tayo pinananatili sa ilaw. Yeah, chapter 9, verse 5, as well as I am in the world, but I am the light of the world. 9:5, samantalang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Yeah. This is very important. That's why, please, okay, just, okay, John chapter 12, 35 hanggang 36. Juan 12, 35 hanggang 36. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang at sasagutin na ninyo ang ilaw. Kayo'y magsidapat samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman, at ang lumalakad sa kadiliman na hindi nalalaman kung saan siya tutulog. Samantalang nasa inyo ang ilaw, ay magsasampalataya kayo sa ilaw, upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Ang mga sa ito'y hindi sinalita ni Jesus, at siya'y umalis at nagtago sa kanila.
Yeah, Jesus said, "This why longer the light is with you. That's what why you have the light. This darkness not of you, diba? Sabi ko, kaunting panahon na lamang nasa sa gitna ninyo ang ilaw, kayo magsilakan samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman. And then verse 36, Jesus said, "While you have the light and believe the light, you may become son of the light." Sinabi rin ni Jesus sa doon sa 36, samantalang nasa inyong ilaw, ay magsasampalataya kayo sa ilaw upang kayo maging mga anak ng ilaw. Verse 46, chapter 12, verse 46. 46, ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan, upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Ephesians chapter 5, verse 8, 9. Efeso 5, 8 hanggang 9. Sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, tatapat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakan kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan, sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan. Yeah. A little before I told you, the special book of the Apostle Pablo, that is not says ordinary believers, already true believers who overcome the old self. At katulad ng nasabi ko na sa inyo, ang mga taong sinasambit o kinakausap ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat ay hindi lamang basta-basta ordinaryong mga mananampalataya, kundi sila yung tinatawag ng mga mananampalataya na pagtagumpayan ang kanilang lumang. Yeah. That's why after they kill old men, diba? When the old men died with Christ in the water, they understand I am separated from the darkness. Kaya naman mga tapos po mamatay ang kanilang lumang pagkatao doon sa ilalim mismo ng tubig sa bautismo na alam po nila at inamin nila na sila'y malaya na sa kadiliman. That's why even though Apostle John, he did not hear the message from Jesus Christ, but he understand, I am the son of the light. Kaya naman kahit na hindi niya lumusang narinig mismo sa bibig mismo ng ating Panginoon Jesus, ay alam niya na akong anak ng ilaw. Yeah, he said to his disciples, "You are the children of the light." Katulad nga po ng sinabi ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, kayong anak ng ilaw. Yeah, that's why, step by step checking and then understand about the light. Unti-unti po natin itong siyasatin at upang maunawaan natin ang sinasabing ilaw. Yeah, Genesis chapter 1, Genesis 1. because book of Genesis chapter 1, that is the book of John. Tandaan po natin ang Genesis Kabanatang 1 ay katulad din po ng binabanggit ng Juan Kabanatang 1. Yeah, we have to really understand about spiritual meaning of the Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Kaya naman kailangan po natin maunawa mabuti yung spiritual na ibig sabihin po ng Genesis Kabanatang 1. Verse 1, diba? In the beginning, God created the heaven, the earth. Sa una nga po sinabi niya ng pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. But we can understand this heaven and the earth is not visible heaven and earth. Okay, it's okay, you understand like that. But there's spiritual meaning. The heavens and the earth, there is spiritual meaning, there's spiritual meanings. Totoo nga po na kahit na po sabihin po natin na ito ay ang literal na langit at lupa, pero ito'y merong ibig sabihin na spiritual tungkol doon sa langit na binabanggit at lupa. Which means, God said, I create my people as a heaven, through my children as a heaven. Ibig sabihin, nilikha niya po ang tao bilang kanyang mga tunay na mga anak na katulad ng langit. That's why in the Bible, like I said, heavens, Shammai, heavens, many heavens. Kaya nga po diba, sa Biblia, naririnig po natin yung katagang mga langit o Shammai. Okay, verse 2, that is the situation of the people, our situation, spiritual situation. Sa versikulo 2, ay ito po yung kalagayan ng isang tao, hindi pa ipinanganak. Okay, sabay-sabay. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kaliliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Even though there's no form of the earth, only the darkness was on the face of the deep
water, deep water. At ang sabi nga po doon ay wala pang anyo ang anumang bagay. At sabi doon, kadiliman ang sumasaibabaw ng kalaliman. Yeah, that's why the Holy Spirit cannot come upon to them, only just hovering over the face of the waters. Yan ang dahilan kung bakit hindi pwedeng manatili sa kanilang banal na Espiritu Santo, kundi ito'y nananatili doon sa kaibabawan nila. Yeah, what's the problem? Only just the older men, they were under the darkness of the deep water. At ano po yung nagiging problema doon? Sapagkat yung kanilang lumang pagkatao ay napailalim pa doon sa tinatawag na kadiliman ng kalaliman. And there's no light. Ibig sabihin, wala pa silang ilaw. That's why there's no form of the earth. It means no salvation. Kaya pag sinabi po wala pa silang anyo o wala pang laman yung sanlibutan, ibig sabihin wala pang kaligtasan. Verse 3, God said, let there be light, and there was light. Kaya naman sinabi sa versikulo 3, ang sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. That's John chapter 1, same. John chapter 1. At alam niyo po ba na ito po'y katulad na nakasulat sa mga kabanatang Isaiah In the beginning, there was what was God, the word was God. na sinabi doon na sa kasimulay naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay And then Diyos. verse 3, diba? Because in Him, there's light, light of the man. At doon sa 3, siya ang ilaw at siya ang ilaw ng sangkatauhan. Yeah. And then verse 4, God separated, God divided from light, the light from the darkness. At mula doon sa 4 ay pinaghiwalay ng Diyos ang tinatawag na liwanag at ang kaliliman. Already, they are full of the darkness in the world. That's why, by the true light, God separated the light from the darkness. At makikita natin doon ang sanlibutan ay napapaligiran pa ng kadiliman. Pero sa pamamagitan ng tunay na ilaw, ay naihiwalay niya yung liwanag at ang kadiliman. But how about, what's the message of the John chapter 1? All the men, they love darkness. That's why they don't like to accept the light. At ang mensahe po ng Kabanatang 1 ng 1 ay mas iniibig pa ng tao ang kadiliman, kaya ayaw nilang tanggapin ang ilaw. But verse 12, those who accept Him, the Logos and the true light, they become children of God. Pero pagdating doon sa 12, kapag sila po'y nanalig at tumanggap doon sa Logos, doon sa tunay na ilaw, ay binigyan sila ng karapatang maging anak ng Diyos. And then from verse 6, second day, God divided also water from water to water, of water and down waters. At pagdating doon sa 6, sa ikalawang araw, ay pinaghiwalay ng Diyos ang dalawang tubig, itaas at tubig sa ibaba. That's why John chapter 2, Jesus Christ went to the wedding ceremony. Doon sa Juan Kabanatang 2, si Jesus ay dumalo sa isang kasalan sa Kana. But there's no wine in Canaan. That's why Jesus Christ changed from water to wine. At nawala nga po, naubusan sila ng tinatawag na alak. At ang ginawa ng ating Panginoon Jesus ay lumikha ng alak mula sa tubig. There were many signs and wonders of Jesus Christ at that time. But why Apostle John neglect this sign from water to wine? At ng panahon iyon ay maraming tanda at kamamalagahan ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Pero bakit nga po ba naitala niya o sa man yung ginawa ng Panginoon na mula sa tubig ay lumikha siya ng alak. Same water, di ba? Wine also water, but really different from water. Pero titignan po natin na ito po ay parehong tubig, pero nahiwalay yung tubig at alak. What's the meaning of the wine? That's the blood of Jesus Christ. The spiritual meaning of the blood of Jesus Christ. Kaya nga po masasabi natin na yung alak na yun ay kumakatawan sa mismong dugo ni Yesu Cristo. That's why I think upon water, heaven water, that is like the blood of Jesus Christ. Down water is the Logos, word of God. Kaya nga po masasabi po natin na yung tubig sa itaas ay yung tinatawag na dugo ni Yesu Cristo. Samantalang yung tubig sa ibaba ay yung tinatawag na Logos na lumabas sa Because Jesus sanlibutan. Christ died on the cross, He went up to heaven, but He remained His words. Sapagkat matapos kong mamatay ang ating Panginoon Jesus at muling mabuhay, siya'y bumalik doon sa kalangitan. Pero pinanatili niya ang kanyang salita sa sanlibutan. And then third day, verse 9, let the water under the heaven be gathered together
into one place. The downwater get in one place, and then red dry land appeared. Ang sabi sa 9, mapisa ng tubig na nasa silong ng langit o yung nasa ibaba sa isang dako at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. It's saying, like as John chapter 3, be born again, diba? Born again by the word and Holy Spirit, you can into the kingdom of heaven. At ito'y may tutulan po natin doon sa 1 Kabanatang 3, yung tinatawag na kapanganakang muli, na kung sino man maliban na tayo may panganak na muli, hindi tayo makapasok sa area ng langit. Now, the earth under the water, but when they accept the logos true life, they came up from water. Ibig sabihin, bagamat ang sanlibutan ay napapailalim doon sa tinatawag na tubig, pero kapag sila po ay tumanggap doon sa logos, sila po ay isa sa muling aahon doon sa That is water baptism. That's why we have nearly understand about meaning of the water baptism. kaya siguro ito po yung dapat nating intindihin tungkol sa bautismo sapagkat iyon ang ibig sabihin. Because religious water baptism has no right. Sapagkat wala po ang reliyosong pag-unawa doon sa bautismo, wala pong buhay. Through water baptism, we have nearly be born again. Have to kill our old man on the water. Pero sa pamagitan ng bautismo, ay kailangan tayo may panganak na muli at mamatay yung ating lumang pagkatao sa ilalim mismo ng tubig. It is same like Galatians chapter 3 verse 27. Ito po yung nakasulat po sa Galatia, katulad din po sa Galatia, Kabanatang 3, talata po ay 27. Galatians chapter 3 27. It is same third day. At yan po yung tinatawag na ikatlong araw, sapagkat ang lahat sa iyo'y binautismuhan kay Kristo at ibinigay si Kristo. Hallelujah. Amen. Yeah. Really, if you really accept water baptism in Christ, through water baptism already you have put on Christ. There's the cross with Christ Jesus. Ibig sabihin lamang po nito, kung tayo ay talagang nabautismo sa pamamagitan ng Yesu Kristo, hindi lamang ito basta-basta bautismo, kundi ibinihis na natin si Kristo at siya na ang namumuhay sa atin. It is saying the skirt of the Adam and Eva, first skirt of the Adam and Eva, it was from the fig tree. Maybe after few hours on the sunlight, it will be destroyed. Kung paano nga po ilalarawan po natin yung nangyari po kina Adan at Eva na matapos po sila magkasala doon sa hardin ng Eden, ay gumawa sila ng panakip sa pamagitan ng dahon ng igos. Pero kapag yung dahon ng igos na yun ay mabilad sa araw, ito'y matutuyo at mawawala. But if we really accept what the baptism in Christ Jesus, already we have put on the Christ, like as the skin dress of the Adam and Eva. Pero sa pamamagitan po ng ating po pagtanggap mismo sa ating Panginoong Kristo, ibig sabihin, siya mismo yung ating isinuot. At ito yung kumakatawan doon sa ginawa ng ating Diyos na kung saan ginawa po sila ng isang sapin sa kanilang katawan sa pamamagitan ng balat. And then Moses, God created sun, moon, and stars in heaven. At pagdating nga po na ika-4 na araw, ay lumikha ang Diyos ng mga liwanag sa kalawakan ng araw, buwan, at bituin. But we have to understand, Bible said, why? What purpose? Why God created heaven in the heaven, sun, moon, and stars? Pero kailangan natin maunawang mabuti, ano nga ba ibig sabihin kung bakit naglikha ang Diyos ng mga liwanag na iyon sa kalawakan ng araw, buwan, at bituin? Yeah, Genesis chapter 1 verse 18, diba? This is Genesis chapter 1 verse 18. Again, God wants to divide the light from the darkness. At mula doon sa Genesis, Kabanatang 1, talatang 18, ay ninanais ng Diyos na paghiwalayin yung liwanag sa kadiliman. Yeah, first day, light, just true light, Jesus Christ. Sa unang araw ay sabi nga po doon na magkaroon ng liwanag at ito'y kumakatawan kay Yesu Cristo. This post days, the light, diba? Already separate, divided from the darkness, this kind of light, that is true believers who really be born again by the word and the Spirit. Pero pagdating naman doon sa ika-4 na araw na paglikha ng Diyos ng liwanag sa kalawakan upang mapaghiwalay yung tinatawag na kadiliman sa liwanag, ito na po yung tunay na mga mananampalataya na di matagumpay at patuloy na isinilang na muli sa pamagitan ng tubig at Spirit. You know, who's man? We don't like light. Like, Right. sino ba ang tao? Ang tao po talaga ayaw ng liwanag. That is our old man, our character.
we love darkness. Ibig sabihin, yan po yung ating dating pagkatao na inaayawan natin yung liwanag at ang gusto natin ay kadiliman. That's why according to John chapter 1, John chapter 1, almost people, they don't like accept the light. Kaya naman sa 1 ay binanggit ko doon na halos lahat po ng mga tao ay ayaw sa liwanag at ang gusto po ay Only among the 11 disciples, they accept the true light from Jesus Christ. at katulad nga po sa mga alagad ng ating Panginoong Jesus, tanging yung 11 lamang ang tumanggap ng tunay na liwanag sa ating Panginoong Jesus. Yes, this afternoon, I put one more light over there for protection of our church. Kanina nga po hapon ay naglagay ako ng isang karagdagang ilaw para po sa maingatan ng ating iglesia. Because if we have so many light, turn on light, and then bright, so much bright in the evening, there's no thief or criminals not come to us. Sapagkat naniniwala tayo kung mararagdagan ng liwanag ang ilaw na sisilag po sa ating iglesia, matatakot po yung mga magnanakaw na pumasok. But almost like I said, killer, they keep tao in the darkness. Katulad nga po ng mga mamamatay tao, di po ba halos karamihan sa kanila, pinapatay nila yung gusto nilang patayin tao sa dilim. 3 days ago, one famous Korean actor suicide in Korea. 3 araw pa nakalilipas ay isang sikat na artista lalaki sa Korea ay nagpakamatay. Yeah, because somebody sued him, said he take shabu. Sapagkat meron nga pong nagbintang sa kanya o chinismis siya na siya po daw ay nagsasyabu. Yeah, but when police check his hold of blood and then even though hair and then everything, there's no evidence. Pero alam niyo po ba, nang siniyasat mismo mabuti ng mga pulis, yung kanyang bangkay ay wala silang lason po ng anumang senyales na siya po ay nagsasyabu. But police open the secret of the death acting. Pero meron po ginawa ang mga pulis na ito sa kanilang tahanan na yung pinakasikreto niyang lugar sa tahanan ay kanilang. Yes, because already he has own family, diba, wife and children. But in the news already open like I said, girlfriend, we take shabu like this. Sapagkat ang artistang ito ay meron na pong asawa, pero sa pamamagitan po ng kanyang mga naging kasintahan, sila po yung naglabas ng balita na yun na siya po ay nagsasabi. Because usually, if there's no real evidence, police cannot call in the public. Sapagkat kung wala naman po talaga magiging ebidensya sa isang tao, ay hindi po ito isa sa publiko ng isang pulis. But Korea police when called in, all the time was called the president, the newsmen. All the Korean TV and radio, all the newsmen came and showing to him. Pero alam niyo po ba na kapag pinapatawag po itong artistang ito para siya po ay kausapin, ay nagpapatawag po sila ng press o yung mga tagapagbalita at nasa camera po siya at ipinapakita sa publiko. That's why he feels so ashamed about it. That's why he's At dahil nga po dito ay naranasan niyang mapahiya sa harapan ng mga tao, kaya po siya ay nagpapakita. it is now our spiritual problems. At yan po yung kalagay nating problema sa Yes, because spiritual. we did not put on the Christ. Only just we have like a pity beads skirt. That's why we don't like open our sin to God. Hindi pa natin lumusan na isusuot si Kristo at ang susuot pa lamang natin ngayon ay ang dahal ng igos. Kaya naman hindi natin mailabas mismo yung si Kristo sa ating mga buhay. Several times there's a true revival in the Christianity revival in the world. Alam niyo po ba na madalas po talagang nangyayari na yung tinatawag na pagkagising sa pananampalataya ng mga mananampalataya sa buong mundo. Also in Amazon, on the Korean missionary, there's revival of the Christianity. At ganyan din ang nangyari sa Amazon, sa ilalim ng pangunguna ng isang pastor na Koreano, ay nagkaroon ng pagkagising ng pananampalataya. Because the pastors and Bible students, they understand about old men, and then they deny oneself,
try to kill old men. Sapagkat mula sa mga pastor at mga estudyante, naunawa nila ang ibig sabihin tungkol sa lumang pagkatao, kaya naman sila ay nagsusumikap na mamatay yung kanilang lumang pagkatao. They believe already they put on the Christ. That's why they like hiding their own sins. Sa pamagitan ng kanilang pananampalataya na isuot nila si Kristo, kaya walang anumang kasalanan na kanilang That's itinatago. why one day they come to church in front of all the members. They cover their sin. I killed how many? Like this. Kaya naman isang araw ay nagkaroon sila ng pagtitipon at tumatayo sila sa harapan at sinasabi nila kahit na sila nakapatay ay binabugin nila ito sa harapan. Some men said this sexual relationship with man or woman or man, also with animals, they said. At nabanggit nga po ng iba na sila yung nakipagrelasyon sa ibang babae o sa kanilang kapwa lalaki at maging sa hayop. Then almost five pastors and Bible students, they cover their sin in public. Ibig sabihin, itong mga pastor na ito at mga estudyante ay nailathala nila o naihayag nila yung kanilang kasalanan sa maraming mga tao. Because they understand already they old men died and Jesus can be them. Sapagkat naunawaan nilang mabuti na namatay na ang kanilang lumang pagkatao, si Kristo na ang nabubuhay sa kanila. That's why they want to remove this skirt of the fig tree and then try to put on Christ. Kaya naman, ang hinahanap po nila ay may alis yung suot nila na pantakip na sa pamagitan ng dahon ng igos at maisuot si Kristo. You don't like? Can you try here now? You don't like? I know. At naniniwala ko walang sinman sa atin ang magkakayag ng ating makasalanan sapagkat ayaw natin. Yeah, because your oldness is strong. You want to hide, you will protect your old man. Siguro nga dahil malakas pa yung mga lumang pagkatao natin at ninanais natin na protektahan pa yung ating lumang pagkatao. But if we really be born again in the water by baptism, at the fruit of the Christ, we cannot feel a sin. Pero kung tayo tunay na ipanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo pinamatay na yung ating lumang pagkatao, hindi wala na tayo ikakaya. That's why Jesus said, if you abide in my word, you are my true disciples, and that the truth, by the truth you will be set free. Kaya naman sinabi ng ating Panginoon Jesus na kung kayo mananatili sa aking salita at ito'y susundin ninyo, kayo'y makikita ng aking mga lagad at sa pamagitan ng katotohanan kayo lalayo. You see, Jesus Christ so much angry to Pharisees because they had double mind. Nagagaling ang Panginoon Jesus sa mga Pariseo sapagkat dalawa ang kanilang isipan. But problem today, we also Pharisees. Pero nagiging problema sa kasalukuyan, maraming mga mananampalataya ang katulad sa pamumuhay ng That's Pariseo. why really I understand, I am also king of the Pharisees. Kaya nga masasabi ko sa aking sarili na ako'y hari ng mga Pariseo. Yeah, if you really understand you are Pharisees or king of Pharisees, time will change. At kung maunawa natin mabuti na tayong kabilang sa mga Pariseo, darating ang araw mababago. Okay, this is that's why this is important. John chapter 3, Juan Kabanatang 3, 17, verse 17 to 19. 79. 17 hanggang 19. Sapagkat hindi sinubo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang katulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng buntong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan, at inibig pa ng mga tawang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Yeah, Jesus Christ not condemned to the world. He want to save the world. Sinabi rito sa ating talatang binasa na si Jesus ay naparito hindi para tulad ng sanlibutan, kundi upang And iligtas. then he said, he who believes in him not condemned, but he who does not believe is condemned already because they do not believe name of the begotten Son. At ang sumasampalataya sa Kanya hindi nahatulan, kundi ang hindi sumampalataya sa Kanya ay tuluyan na ang hinatulan sapagkat hindi sila sumampalataya sa Yeah, buntong. but from 19, it is important because why Jesus said, but this is the condemnation. Through this condemnation, there's no salvation, diba? We'll go to hell. Pero ang 19 po ay napakahalaga sapagkat kung tayo po ay nasa ilalim na ng kahatulan, hindi tayo maligtas at tayo mapupunta sa impyerno. Yeah, what's condemnation? Because the light has come in the world,
But men love darkness rather than light, that because they this what evil. Ano yun yung naging kahatulan na yun? Sabi na kahit na naparito ng ilaw sa sanlibutan, mas inibig ng tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. All we are evil. We belong to our ultimate belong to the devil. Ibig sabihin, tayo lahat ay masasama sapagkat ang ating mga lumang pagkatay kabilang sa diablo, sa Yeah. kadiliman. But what is the problem? They love darkness. That's why they don't like to come to the light. Pero ang nagiging problema, mas ninanais nila ang kadiliman, kaya ayaw nilang lumapit sa ilaw. When I was a young man, I'm sorry, because now we have many young men in our church. That's why this is my testimony. Ito po yung aking naging karanasan nung ako'y nasa kabataan. Humihingi ako ng pamangkin sapagkat ngayon ay maraming kabataan na dumating. Already when I was 20 years old, I went to province with my girlfriend and said to my parents, I'll marry with her. Nang ako'y 20 anyos na po, ako'y pumakon sa probinsya at sinabi ko po sa aking mga magulang na gusto ko nang pakasalan yung aking kasintahan. Maybe I was very strong, like a sexual mind, because this character from Adam, also from my heart. Siguro nga ay mas matindi yung aking pagnanasa makalaman sapagkat ito yung mismo namana ko doon sa ating ninunong si Adan, sa aking mga ninunong. That's why my father, he had 2 wives and then 12 children. Yan ang dahilan kung bakit ang tatay ko ay nagkaroon ng 2 asawa at nagkaanak ng 12. My mother side 6, and then second wife side 6. Sa nanay ko po ay 6 kami, sa isang asawa niya ay 6 din ang nakaiba. But when I saw my father, still he has interest also other ones. Pero alam niyo po, paano ako'y maliit pa, nakikita ko na talaga yung tatay ko na medyo mahilig. Yeah, that's why I think I have same like a same character in my heart. At siguro nga namana ko yung kaisipan na yun sa tatay ko. That's why already when I was 12 years old, I went to province, and then from that day I still that God. At 20 anyos pa lang ako, naisipan ko na nga talaga na kaya nga sabi ko sa akin mga magulang na pakakasalan ko ito. Kaya nga, nung gabi yun ay merong nangyari sa amin magkasintahan. Yeah, but after separate during my duty of the soldiers time, already there's new culture in the province. Pero nang ako ay magserbisyo sa military, ay nagkaroon ako na naman ng ibang kasintahan. And then we meet in the evening outside this province in the outside. At dahil nasa probinsya, so nagkikita kami tuwing gabi. We start posting. You understand? At the time, I was nearly in the deep darkness. Pero tandaan natin, hindi ito pagmamayabang, kundi pinapaliwanag ko lamang po sa iyo na ako'y nasa ilalim ng kadiliman. That's why we meet in midnight, like as 11 o'clock, 12 o'clock, we went to the riverside, so far from our community. Kaya nga po noon, dahil nasa ilalim pa ako ng kadiliman, nakikipagkita ako sa aking kasintahan at nagtatagpo kami at pumupunta kami sa tabing ilog. Even though we went to the tomb's place, Borea tomb is some mountain place in the evening. Because ordinary people, they don't like visit the tomb place in the evening. Kaya kahit sa libingan ay dumidiskarte kami magkasintahan. Kasi alam ko, mga tao ayaw nilang pumunta sa libingan. Why in the evening? Bakit sa gabi? Yeah, because that is the devil's character. Sapagkat iyon ang katangian ng Yeah, diablo. because we operate to man's eyes. That's why you want to stay in the darkness. At dahil nga nandoon yung ating takot na makita tayo ng mga tao, kaya nagtatago tayo sa kadiliman. Now, problems, almost Christian today also same. We have same spiritual problem. Pero ang nagiging problema ngayon, alam ko na sa lahat ng mga Kristiyano ngayon, mga mananampalataya, ganyan din ang nagiging problema ngayon. Yeah, you know, already you said, you check, what is condemnation of God to us? Not come to the light, no to darkness. Sinabi mismo ng ating Diyos, ano po yung kahatulan niya sa atin? Nasabi doon na mas ninanais pa natin ang kadiliman kaysa lumapit sa liwanag. Of course, God does not sin, but God not angry to us.
when we commit sin to God. Totoo nga po na hindi inaayawan ng Diyos ang kasalanan, pero hindi niya tayo inaayawan kahit na tayo nagkasala na lumalapit sa Kanya. People, I told you, in the Church of the Grace, maybe Christians, they already sinned, but they are still afraid of sin. Pero katulad nga po ng sinabi ko po sa inyo sa Iglesia ng Biyaya, na bagaman sila mananampalataya na doon, ay nandito ang takot nila sa kasalanan. But in the Church of the Truth, we are under the freedom by the Logos. Pero tandaan natin na sa ilalim po ng Iglesia ng katotohanan, tayo po'y may kalayaan sa pamamagitan ng That's why katotohanan. the concept of the sin is already changed by the Holy Spirit. What's the sin? Do not believe in Jesus Christ. Kaya nga ang konsepto ng kasalanan ay nabago na sa ilalim ng Iglesia ng katotohanan. Ang totoo po yun, yung hindi natin pananalig kay Kristo ay kasalanan. Yeah, but today we believe, I believe in Jesus, but it is not true belief. Pero bagamat sinasabi natin, ako naman talagang nananampalataya na kay Kristo, pero maaaring hindi pa totoo yung ating And pananalig. I told you, in the Church of the Grace, that members, they believe in Jesus already, Jesus is Christ. Pero alam niyo po ba na sa ilalim ng Iglesia ng Biyaya, yung mga nagsasabing nananalig sila kay Kristo, sinasabi nila nananalig kay Kristo, nananampalataya talaga sila kay Kristo. But in the Church of the Truth, we have to believe in Jesus as a Logos, as a right. Pero sa Iglesia ng katotohanan, kailangan po natin panaligan na si Kristo ang Logos, at siya po ang ilaw, at siya ang buhay. Already we saw many verses about what is the Jesus said himself, I am the true light, diba? The word true light. At maraming versikulo ang nabuksan natin na si mismo, si Kristo ay nagpapakilala bilang ilaw sa sarili. That's why Jesus said, if you do not believe me as a true light, that is sin, is sin. Kaya naman sinasabi ng ating Panginoon sa atin ngayon, kung di ka naniniwala na ako ang tunay na Diyos ng ilaw, ay iyan ay kasalanan. And then if you believe me as a true light, you will come to the light, not darkness. At kung ikaw ay tunay na nanalig na ako'y liwanag, mas pipiliin mo na lumapit sa akin bilang ilaw at aayawan mo ako. Yeah, that's why there is condemnation because verse 19, use verse 19. Yeah, this is the condemnation. The light has come in the world, but men love darkness, then the dark light, and then they are evil. Kaya doon sa 19, sinabi niya, at ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan na didibig pa ng mga taong kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. According to verse 20, why they do not come to light? Because when they come to the light, their sin will be exposed. Sa 20 nga po, sabi niya, anong dahilan kung bakit hindi sila lumalapit sa ilaw? Sapagkat kapag lumapit sila sa ilaw, malalantad ang kanilang kasalanan. That is today all ourselves. At yan yung ating kalalagayan. We don't like to open our heart, diba? We don't like to homologue. We don't like to confess to God in the public. Ayaw natin buksan yung ating mga puso, ayaw natin maging homologeo. Ibig sabihin, ayaw natin ihayag yung kasalanan natin sa maraming mga tao. Now, every day we pray to God about the Bible Philippines. Araw-araw, ipinapanalangin natin na magising sa pananampalataya ng Pilipinas. But there's no Bible Philippines without homologue. Pero tandaan natin na hindi mababago o magkakaroon ng pagkagising sa pananampalataya ng Pilipinas kung walang homologeo. Even though there's no Bible in our church without homologue. At wala rin magiging paggising sa pananampalataya sa iglesia kung walang homologeo. Yeah, because we want to hide on the darkness because we don't like open our sin to others. Sapagkat itinatago pa rin natin yung ating kasalanan sa iba. 2002 was when our church worship God. Taon 2002 ay ang umpisa ng ating pananampalataya sa iglesia. But there's also, I have something problems with my house helper. Pero alam niyo po ba na nagkaroon ako ng problema sa aking naging katulong? Because one Korean family support and send to us one helper. Sapagkat isa po sa mga miyembro na pamilya Koreano ay nagpadala po na tumutulong para sa aming katulong.
So one day, my wife visited Korea, only just me and my children, in the house. Pero isang araw nga po ay umalis ang aking asawa, bumalik sa Korea para magbakasyon at ang natira lang ako at ang aking mga anak. In the evening, my children went to room and then sleep. And then the helper tried to massage his At son. nung gabi po ay, nung gabi yun ay yung aking mga anak ay pumasok na sa kanilang kwarto para matulog. Samantalang yung aking katulong ay nagmamasahe sa akin. But suddenly I felt something wrong, diba? Something wrong. That's why I found and then saw her. She tried to rest by my feet. Pero nung gabi iyon ay, nang tinignan ko siya, iba na yung aking nararamdaman sapagkat nung nakita ko siya, iba na yung pinamamasahe niya sa akin, yung kanyang dibdib. And then he became crazy, like almost crazy, diba? That's why she tried to hugging and kissing, doing something. Pero ng oras na yun ay parang nababaliw na siya sapagkat iba na yung kanyang ginagawa sa akin. Gusto niya na akong halikan, gusto niya na akong yakapin, at That's why at the time also, I was only 2-3 minutes from my mind. pero alam niyo po ba, anong nangyari noon? 3 minuto na nawala ako rin sa aking isipan. But after I said to her, when my wife come back home, I explained her. Pero pagkatapos noon ay sinabi ko sa kanya na pag dumating ang asawa ko, ipapaliwanag ko yan. Yeah, that's why my wife come back home, tell me from my house. Kaya po, bago dumating ang aking asawa ay lumayas na siya sa bahay. Yeah, because devil lost my weapon. That's why devil is also working, like so much working. At dahil nga po alam ng diablo yung aking kahinaan, kaya ganun na lamang yung pagkilos at paggalap niya sa aking buhay. Yeah. Same, all the men, we have big point, but we have the same troubles. At lahat din tayo mga tao ay meron tinatawag na kahinaan. Some believers still love the world. Some believers still love the money. Maraming mananampalataya ang patuloy pa rin iniibig ang salibutan. Maraming mananampalataya iniibig pa rin ang salapi. Some youth, they have something like sexual problems or other sin. Maaaring may mga kabataan din dito na may problema sa kanilang nasa sa laman. The problem is, again, I told you, we are afraid our sin, diba? Do not open our sin. But already, when we sin to God saw us. God, He knows us about all. Pero itago man natin at naniniwala ako na ayaw naman din natin talaga ang kasalanan. Pero kahit na itago natin ang kasalanan yan, alam ng Diyos at nakita ng Diyos ang kasalanan ginawa natin. We cannot be hide from God. Wala Because He's tayo. all the place. Wala tayong may tatago sa Diyos sapagkat siya'y nasa lahat ng lahat. But through this simple mind, we want to hide from God. Pero sa pamagitan ng ating masamang kaisipan, ay pilit natin itinatago ito sa That's Diyos. why we don't like come to the light. Kaya po, ayaw natin lumapit sa liwanag. We want to stay still on the darkness. At ang hinahanap natin ay manatili sa kanila. That's why even though in our depend prayer, diba, only silently, sorry God, I have sinned. Like this. Kaya naman kapag tayo po ay nananambahan at nananalangin tayo doon sa ating panalangin ng pagsisisi, matahimik din po natin sinasabi ko nyo, patawarin Yeah, mo. sometimes we check other person, diba, to At tumitingin muna tayo doon sa ating mga kapaligiran, baka marinig yung ating panalangin. yeah. Pagsisisi. John chapter 3, Juan Kabanata verse 20 20. hanggang 22, 21. 20-21. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupot sa ilaw. At ang hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ay ang kanyang mga gawa. Datapwa, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Yeah. That's why everyone practice evil, hate the light. But that's why does not come to light. But verse 21, he who does the truth come to the light. Ang sabi doon, ang napupuot sa ilaw ay gumagawa ng mga bagay na kadiliman. Kaya naman sabi doon, ang gumagawa ng katotohanan sa 21 ay lumalapit sa ilaw. Yeah. If you really believe the law was the truth,
we have to come to the truth. Kaya naman kung naniniwala tayo na yung logos na yun ng katotohanan, lalapit tayo sa katotohanan. Jesus said, if my words abide in you, stay in you, you are my true disciples, the truth will send you free. At ang sabi ni Jesus, kung kayo'y mananatili sa aking mga salita, malalaman nila na kayo'y aking mga alagad, at sa pamagitan ng katotohanan, kayo'y lalaya. But the truth not abide in us. That's why we want to hide in the dark. Pero dahil nga po hindi na nanatili sa akin ang katotohanan, kaya naman itinatago natin ito sa kadiliman. Okay, First John chapter 1, Unang 1, uh, kabanata 1. 5 to 10. 5 hanggang Okay, 10. 5, God is light. Ang sinabi niya doon ng Diyos ay ilaw. No darkness at all. Walang anumang kadiliman sa Verse 6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we are liar. And then, no more the truth. At ang sabi niya doon, kung tayo nagsasabing nakikisama tayo sa Kanya, pero lumalakad sa kadiliman, tayo po ay nagbubula. Verse 7, but if we walk in the light, He is in the light. At sa 7, kung tayo nagsisilakad sa liwanag, siya mismo ang liwanag. Verse 8, sabay-sabay tayo. 8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. It is man, all the man. If we said to myself, others, we have no sin, you are dying. Yan ang tao. Kung sinasabi natin sa mga tao na wala tayong kasalanan, sinungaling tayo. But verse 9, if we confess our sin, homologeo, will be forgiven from God. Pero sa 9, kung ipinapahayag natin ang ating makasalanan, homologeo, ay tapat siyang magkapatawad sa atin. And the verse 10, we say that, okay, Sabay-sabay. Kung sinasabi natin tayo hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kanyang salita ay wala sa atin. that's why even the Apostle Pablo, all the men before believing just like you were on the darkness. Kaya nga po mismo si Apostol Pablo, sinabi niya na bago manampalataya ang mga tao, lahat ay nasa kadiliman. And then this John also saying, what John saying, like Jesus Christ, all the men who are sinners. Iyan din ang sinasabi ng Apostol Juan, na katulad ng sinabi ng ating Panginoon Jesus, ng lahat ng tao ay mga makasalanan. But if you said no sin, you are dying not into the truth. Kaya kung sinasabi mo na ikaw ay walang kasalanan, ikaw ay sinungaling at wala sa iyo ang katotohanan. But if you love the right, the truth will come to the light. Pero kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa liwanag, ikaw ay lalapit sa ilaw. When you come to the light, your sin will be exposed. At kung ikaw ay lalapit sa ilaw, mahahayag yung iyong kasalanan. Because already our old man died on the cross. Sapagkat yung ating lumang pagkatao ay namatay na sa krus. No more, but no more. Already died on the cross. Wala na, sapagkat ito'y namatay na sa And then krus. from that on, Jesus Christ living us. At mula doon ang nabubuhay na sa atin ay si Kristo. We cannot save through our own righteousness. Ibig sabihin, hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng ating sarili. Only we can into the kingdom of God through God's righteousness. Na tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamagitan ng katwiran ng Diyos. Jesus Christ is only God's righteousness. At ang Panginoong Kristo lamang ang katwiran ng That's Diyos. why when we accept what the true baptism in Christ Jesus, already we have put on Christ, not just of Christ. Kaya sa pamagitan po ng pagtanggap natin ng bautismo kay Yesu Kristo, isinuot na natin at ibinigay si Kristo. That's why when we believe, when we really understand and believe our old man died, we are not afraid our sin. Ibig sabihin, kung tayo pinaniniwala ng ating lumang pagkatay na matay na, hindi natin katatakutan ng kasalanan. From that point, we can say to God, it's me, I am a sinner, true sinner. At mula doon ay sasabihin at aminin natin sa Diyos, ako ito, isang makasalanan, ako ay nagkasala. Don't need to hide from God. We have to come to the light. At wala na pong pagkakataon para ito'y ating itakot at lalapit tayo sa liwanag. Why God said to us, come to the light? Because when you come to the light, come to truth, He said, come to truth, your sin will be exposed. Sapagkat sa paglapit natin sa liwanag, ito'y paglapit din sa katotohanan. At kapag ka na tayo lumapit sa ilaw, mayahayag yung ating kasalanan. But when your sin and darkness exposed, revealed from yourself, that is your old man. Pero, That is your old pero man. tandaan natin, mahayag man ang ating mga kasalanan, yung ating lumang pagkatao, pero tandaan natin na ito'y luma ng ating pagkatao. When our sin or darkness, at that time our old man, those
power in us. Kaya kapag nahayag natin yung ating lumang pagkatao, yung ating kasalanan, mawawalan na ng kapangyarihan yung lumang pagkatao natin sa atin. Okay, we have no time. That's why this one was Ephesians chapter 5. Epeso 5, Ephesians chapter 5, 11 hanggang 13. 11 hanggang 13. At huwag kayong makibahagi sa mga walang makapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus iyong sawatain, sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. Datapwat ang lahat ng mga bagay pagkasawata ay tinatanyag ng kaliwanagan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na tinatanyag ay kaliwanagan. Here also same, diba? Through the like I said, reveal or convict our this sin or darkness can be revealed. Ibig sabihin, kapag nandoon na yung galit natin doon sa ating mga kasalanan ating nagagawa, mahayag na yung kasalanan ginagawa natin. That's why when you hearing the convict of the pastor, diba, or other brothers and sisters, we have to be really happy. Kaya naman kung halimbawa nakakarinig po tayo ng mga napapagalitan tayo o nare-review tayo ng mga pastor, dapat maging masaya tayo. John chapter 6, diba, Holy Spirit, when Holy Spirit come to us, He will convict you about sin and righteousness and then judgment. At katulad din po ng Juan Kabanatang 16 na kapag sumati ng banal na Espiritu Santo, siya mismo magtuturo sa atin kung anong kasalanan at kahatulan. What's the meaning of the convict? The expose, like reveal our sin or problems. Ibig sabihin, iyahayag niya yung paano man ang kasalanan natin, ano man ang naging problema sa atin. That's why when we come to truth, our sin or darkness will be opened. At sa pamagitan ng paglapit natin sa ilaw, ay mahayag yung ating mga kasalanan. But thanks God, because our sin or this even the darkness or evil that is from the old man. Pero pasalamatan pa rin natin ng Diyos sapagkat lahat ng kasalanan na iyon na inayahayag sa atin ay ang ating lumang pagkatao. Please you understand what is condemnation of God to us. Pero kailangan nating mabuting magluwa, mabuti kung ano yung kahatulan sa atin ng Of Diyos. course, condemnation, judgment of God is unbelief Jesus Christ, not believing Jesus Na yung Christ. kahatulan ng Diyos sa atin kapag hindi tayo nanampalataya kay Kristo, ito'y kasalanan. That's why we have to believe Jesus as the true light, the truth. Kaya naman kailangan natin magpanaligan na si Kristo ang tunay na ilaw at katotohanan. And when we come to the true light, our this sin and darkness or evil things will be exposed. At sa paglapit natin sa liwanag, lahat ng ating kasalanan at kasamaan ay mahayag. At that time, our old man lost power in us. At mula doon ay mawawalan na ng kapangyarihan ng lumang pagkatao sa atin. But when we hide our sin, our old man will be more strong. Pero habang itinatago natin yung ating kasalanan, mas lalo nagiging matindi ang kapangyarihan ng lumang pagkatao sa atin. Please, you understand, God not angry to sinners. Pero tandaan natin na hindi nagagalit ng Diyos sa mga makasalanan. Only God angry to the darkness. Nagagalit ng Diyos sa mga nasa kadiliman. Yes, deep darkness in the world. At alam natin na maraming kadiliman sa lipunan. But problem is, this darkness in us, that is our old man. Pero ang problema, yung kadiliman na yun ay nasa atin sapagkat ito ang ating lumang pagkatao. This, our old man is the slave of sin. All the time, our old man is sin. At ang lumang pagkatao natin ay alipin ng kasalanan, kaya naman hindi na nanatiling katikit ng kasalanan. That's why God asked to us, died. Our old man died with Christ Jesus in water baptism. Kaya naman hinihiling ng Diyos sa atin ay mamatay ang ating lumang pagkatao kasama ni Kristo doon sa baptismo. And then if you believe your old man already died, do not try to protect your old man Ang anymore. buong naniniwala ka na ang iyong lumang pagkatao na matay na, huwag mong hayaan na itago mo yung iyong kasalanan. The logos, the truth, come to truth, that is come to the light. Kaya naman ang paglapit natin sa logos ay paglapit natin sa And then ilaw. that can expose your sin. At doon ay hayag yung ating kasalanan. O buloke. Okay, let's pray. Tayo ay panalangin sa oras na ito. Father, please let me understand this true light. Ipanalangin natin mismo yung tunay na liwanag. Father, please let us come to true light. Na tayo ay makalapit sa tunay na ilaw. Let's shout this time to my soul of the Oh my soul, overcome. At tayo ay manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Ang maraming Diyos, yan ang patuloy na pagkakasal. Nangyayari sa buhay ng mga sa namin. Tulungan din kami,
na makalapit sa tuloy na ipinagkaroon. Kaya ang kahayaan ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ipinagkaroon. Pagkaya naman na manabing tayo sa katipan, ang maalimun ka kasalanan o maalimun kayo ng Diyos sa katipan ng kasalanan. Kaya naman ay kalang Diyos at gumawa sa kahit process namin. Kaya naman na matulungan mo kami, Ama, na nakalapit kami sa ilangan, nakalapit kami sa ilaw, at upang tayo ng Diyos ay kalayaan ay patuloy na maranasan ng bawat sa amin sapagkat ikaw mismo ang katotohanan at sa pamamagitan ng katotohanan ay lalaya mo ang bawat sa amin. Kaya naman, naniniwala mo kami, Ama, that you will let us overcome every one of us ay overcomer tayo ng Dos mula sa ating mga God, patungo sa ating mga God, patungo sa iyong ilaw, Panginoon, at gawin ang lahat ng bagay na nais mo at nasa para sa buhay ng mga sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, at kung kami pababayaan mo ng Diyos, hayaan mo nahayaan ang kalooban mo, nahayaan ang kapulinan mo, nahayaan ang lahat ng bagay na siyang layunin mo para sa amin na mabuhay. At naniniwala kami, Panginoon, na tunay na ikaw naman po ang pagkilos at patuloy na pagkakala sa buhay ng bawat isa. At hindi na kami pababayaan, Panginoon. Kaya ang Ama, na kumilis at tumatay sa aming mga buhay, salamat sa walang pinagtanggapin kami, na kahit na kami na kasalanan, ngunit kaya mo sa amin na manatili kami sa kaliliman, at matitili kami sa kasalanan, Panginoon. Salamat sa lahat, sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay natutunan namin ang lahat ng bagay na kalooban at hangarin mo para sa aming mga buhay. Help us to live everything, O Lord God, in the light. And help us, Lord God, to come in the light and be in the light, O God. At yan ang aming kapalit at ilang magagin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, at magpapalik ko ng kailangan ang tagal sa araw-araw. Ingatan mo ang lahat ng mga salita mo, Panginoon Diyos, na aming narinig. Help us, Lord God, to dwell and to remain in your word, Father God, sapagkat yan ang hanapin namin. At yan ang ninanasan namin sa buhay ng bawat isa. Ingatan mo kami, Panginoon Diyos. Huwag mo pagkakayaan, Panginoon God, na malitin kami, Panginoon Diyos, sa kaliliman. Ang papaya ng aming mga puso ay nanatiling sa kaliliman. At naniniwala kami na ang mga layunin mo, ang hangarin mo para sa kami, everything will become in victory, O God, sapagkat ikaw ang patuloy na ibibihis, ikaw ang patuloy na isusunod namin, at ikaw ang kahari at gagawa sa buhay namin, Panginoon God. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Ama, sa mga tunay na sa pamamagitan po ng katotohanan ay naunawaan namin mabuti ang lahat ng layunin at kalooban mo para sa aming mga buhay. Ingatan mo ang lahat ng mga salitang ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin na sa langit, sa kalinawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundinawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain. Kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all.